Maris, ikaw na muna ang sa table 10. May VIP na dadating daw. Ayusin mo ang tray mo ha. Huwag ka na lang magsalita masyado. Mariing utos ni Ate Clara, ang senior waitress na may 2 dekada na sa serbisyo. Tumango lang si Maris habang mahigpit ang hawak sa tray na puno ng sparkling water at champagne. Sa loob ng magarang events hall sa Makati, kumikislap ang mga chandelier habang ang bawat dingding ay nababalutan ng gintot salamin. Isang charity gala ang ginaganap sa gabing iyon. Marangya, mamahalin at punong-puno ng mga kilalang personalidad sa lipunan. Hindi bagay doon si Maris. Hindi niya kailanman inakalang makakapasok siya sa ganitong klasing mundo. Pero para sa kanya, trabaho lang ito. Mula Lunes hanggang Sabado, nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang sikat na event venue sa Makati. Habang sa gabi ay pumapasok siya sa pampublikong kolehiyo, kumukuha ng kursong Business Administration. Ulila na siya mula 14 na taong gulang. Tinaguyod niya ang sarili at sa bawat tip na nakukuha niya sa restaurant, iyon ang pambaon, pamasahe at pambili ng modules. Tahimik lang siya palagi. Hindi siya nakikisama sa tsismisan sa pantry. Hindi siya sumasali sa tawanan, sa dressing room. Kumbaga, isa siyang anino sa gitna ng mga palalong ilaw ng Maynila. Pero sa kabila ng katahimikang iyon, matatag si Maris. Marunong siyang tumanggap ng utos, kahit minsan ay hindi na makatarungan. Ilang beses na siyang pinahiya ni Miss Valencia, ang istriktang event coordinator ng lugar, pero tiniis niya ito alang-alang sa trabaho. Wala siyang planong lumaban o magsalita. Ang mahalaga, makakauwi siya ng may baon sa bulsa para ipambayad sa upa at bigas. Nang araw na iyon, pinaalalahanan sila na dapat nakaitim na sapatos ang lahat ng crew. Ngunit wala na siyang maayos na sapatos. Kang tanging kaya lang niyang bilhin ay mula sa ukay-ukay sa tabi ng palengke. Isang lumang pares ng black leather shoes na may bahagyang lamat sa gilid. Nilinis niya ito ng mabuti, pinunasan, pinakintab gamit ang mantikilya at ipinagdasal na sanang huwag agad mapansin. Pasensya ka na ulit, ma. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang laces sa ilalim ng fluorescent light ng kanilang barracks. Kung buhay ka lang, baka hindi ako ganito kababa. 7:00 pa lang ng gabi pero punuan na ang venue. Dumadagsa na ang mga kotseng de plaka. May mga artista, politiko at mayayamang negosyante. Bawat kilos ni Maris ay maingat. Halos parang hindi siya humihinga habang nagsiserve ng wine sa bawat mesa. Sa table 10, kung saan siya inassign, ay naroroon ang ilang personalidad mula sa tech at mining industry. Naroon din si Tricia Manalo, anak ng isang kilalang congresswoman na kilala rin sa pagiging brusko at mapangmata. Habang isinasalin niya ang wine, napansin niyang tinitingnan ni Tricia ang kanyang sapatos. Kumunot ang noo nito. Sabay sabing, "Oh my God, is that from Divisoria?" Sabay tawa. Napahinto sa sandali si Maris, pero ngumiti lang siya ng bahagya at tumango. "Pasensya na po pong." "Relax girl, I love it." "Vintage ba yan o talagang vintage?" Sabay-sabay na nagtawanan ang mga kasama ni Tricia. Isa pang babae ang bumulong, "Grabe, baka magdikit yan sa carpet," habang nakataas ang kilay. Hindi alam ni Maris kung saan ibabaling ang mata. Nanginginig ang kamay niya habang hawak pa rin ang tray. "Tao lang ako, trabaho lang to," bulong niya sa sarili habang pinipilit manatiling tuwid ang likod. Pagbalik niya sa kusina, pinagalitan pa siya ni Miss Valencia. "Ano ba Maris? Baka yan pa ang maging dahilan para mawalan tayo ng kliyente. Next time, magsuot ka ng matinong sapatos. Kung wala kang kaya, huwag ka na lang pumasok." Wala siyang nasabi. Tinanggap niya ang sermon at lumayo. Dinala ang sarili sa sulok ng staff area at doon lihim na pinunasan ang sapatos na halos nabasa na sa pawis at alikabok. "Okay ka lang, Marie?" tanong ni Ate Clara habang inaabot ang towel. "Oo ate, trabaho lang talaga," mahinang sagot ni Maris. Sanay na siya sa ganito. Ang hindi lang sanay ay ang puso niya na kahit anong tibay
minsan din ay napapagod. Pero kailangan niyang tiisin. Dahil sa likod ng pangungutya ay nandoon ang pangarap. Pangarap na balang araw hindi na siya yuyuko sa kahit kanino. Pangarap na balang araw siya rin ay tatayo sa gitna ng mga chandelier, hindi bilang waitress, kundi bilang bisita. Pero para sa ngayon, tatanggapin muna niya ang pagyuko, ang panlalait at ang malamig na tingin ng mundo. Ang mahalaga, hindi siya humihinto, sapagkat sa katahimikan niya ay naroon ang lakas na hindi nila kailanman mauunawaan. Kinabukasan, dumating si Mariz sa dorm ng halos hating gabi na. Pagod na pagod ang kanyang katawan, pero mas masakit ang dinadala ng dibdib niya. Inilapag niya ang bag sa gilid ng kutson at inilabas ang sapatos na iyon. Ang parehong sapatos na ginawang katatawanan sa gitna ng napakaraming tao. Dahan-dahan niyang hinawakan ang lumang leather, pinunasan ng basang bimpo at inilapat sa dibdib. Hindi niya maiwasang mapaluha. Para sa kanya, hindi iyon basta sapatos lang. Iyon ang simbolo ng mga taon ng pagtitipid. Nang pagbibilang ng bariyang kinikita niya sa pagtitinda dati ng yema sa sidewalk, hindi siya bumibili ng mamahaling gamit. Hindi dahil hindi niya gusto, kundi dahil wala siyang karapatan na unahin ang luho sa gitna ng pangangailangan. Kinabukasan, bumalik na agad siya sa trabaho. Isang panibagong event ang kanilang paghahandaan. Isang bridal shower para sa anak ng isang real estate magnate. Gaya ng dati, pinili ni Miss Valencia si Mariz na isa sa mga server para sa VIP section. Kahit paano, presentable ka naman kahit may pagkaprobinsyana ang dating mo. Komento ni Miss Valencia habang sinusukat ang bagong apron sa kanya. Wala na siyang emosyon. Sanay na siya sa mapanuring mata ng mga nakatataas. Habang nagsusuplay siya sa salamin ng pantry, pinilit niyang gumiti kahit papaano. Isang araw lang ito, matatapos din. Nagdesisyon siyang gamitin muli ang parehong sapatos. Wala naman siyang ibang pagpipilian. Kahit gustuhin niyang bumili ng bago, walang sobra sa kanyang sahod. Sa mga huling araw ng buwan, ang pagkain na lang ang inuuna niya. Isang supot ng pansit canton at itlog na nilaga ay sapat na sa kanya. Ang perang naiipon niya ay ipinapadala sa kanyang nakababatang kapatid na nasa kolehiyo rin sa probinsya. Pagdating ng gabi, nagsimula na ang party. Magarbo, elegante, at halos mabingi siya sa mga tawanan ng mga panauhing kababaihan na nakasuot ng mamahaling gown at alahas. Isa-isang lumapit sa kanya ang mga bisita habang bitbit niya ang tray ng wine. Ngunit habang tumatagal ang gabi, unti-unting bumigat ang pakiramdam niya. Naroon na naman si Trisha, ang babaeng insulto sa kanya noong nakaraang gabi. Pero sa pagkataong ito, mas maraming kakampi si Trisha, mga bridesmaids at influencera na tila sabik maghanap ng pagtatawanan. Huy, girl, ayan na naman si Sapatos? Bulong ng isa sa kanila. Hindi iyon lingid sa pandinig ni Mariz? Hindi nagtagal, dumaan siya malapit sa table nila Trisha para magsali ng champagne. Bigla siyang inabutan ng wine glass ni Trisha. Hoy, halika dito, gusto ko yung red wine mo. Anito habang nakangisi. Ngunit habang iniabot niya ang baso, sinadyang itapon ni Trisha ang laman nito sa sahig. Diretso sa sapatos ni Mariz. Oops, sorry ha, clumsy ko talaga? Tawa ni Trisha habang sinisipat ang pasang sapatos. O baka naman sapatos mo ang unlucky, kaya nadapa ang alak? Trisha, sobra ka na naman. Bulong ng isa sa mga kaibigan niya. Pero natawa rin ito sa bandang huli. Nakangiting pilit si Mariz habang pinupunasan ng sapatos. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw. Nanatili siyang kalmado. Kahit pakiramdam niya ay nilulunod na siya ng hiya. Lumayo siya patungong likod ng event hall, umupo sa gilid ng kitchen door at inalis sandali ang sapatos para patuyuin. Habang abala siya sa pagpupunas, dumaan si Ate Clara. Anak ng ano na naman to, Mariz? Okay lang po to, ate. Mamaya matutuyo rin. Sabi niya habang pilit tinatakpan ang nangingilid na luha. Gusto mo ako na lang ulit mag-volunteer sa table na yon? Tanong ni Ate Clara. Umiling si Mariz. Kaya ko pa po. Sayang yung tip.
Tahimik si Ate Clara. Hindi na alam kung dapat siyang humanga o maawa kay Maris. Hindi ito unang beses na nakita niyang nilalapastangan ng batang ito. Pero sa bawat pagkakataon, hindi ito lumalaban. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding pangangailangan kumapit sa trabaho. Nang makatayo na si Maris at bumalik sa floor, napansin niyang ang sapatos niya ay halos nangingintab sa basang parte. Ngunit wala na siyang panahon para mahiya pa. Kailangan niyang magpatuloy. Sa isang sulok ng hall, may isang panauhin na kanina pa tahimik na nanonood sa kanya. Hindi siya kilala ni Maris, ngunit tila matagal na siyang naroon. Ang mga mata ng lalaking iyon ay nakatuon sa bawat kilos niya. Kung paano siya ngumiti sa kabila ng pang-aapi. Kung paano siya yumuyuko ng may dignidad. Hindi alam ni Maris, pero sa mga matang iyon, nakita siyang hindi bilang isang waitress, kundi bilang isang taong may halagang higit pa sa kayang bilhin ng pera. Hindi pa niya alam, pero ang gabing ito ang simula ng hindi niya inaasahang pag-ikot ng kapalaran. Ang sapatos na tinawanan ng marami ay siyang magiging simbolo ng kanyang paghakbang palabas sa kahihiyan at patungo sa mundo na hindi niya inakalang papapasukin siya. Tahimik ang likod na bahagi ng events hall. Hindi ito naabot ng musika, ng tawanan o ng mga ilaw na kumikislap sa main venue. Doon sa likod ng isang kurtinang itim, nakatayo si Ezekiel Duarte, nakasandal sa pader habang hawak ang isang basong walang laman. Suot niya ang simpleng navy blue na suit, walang anumang logo o badge na magbubunyag ng kanyang pagkatao. Sa unang tingin, aakalain mong isa lang siyang regular na bisita. Pero sa mundo ng negosyo, isa siya sa mga pinakamakapangyarihan at pinakabatikang negosyante ng bagong henerasyon. Tahimik lang siyang nanunood mula sa malayo. Kanina pa niya pinagmamasdan ang babaeng waitress na hindi umaalis sa isipan niya. Ang bawat kilos nito ay may lungkot, ngunit may lalim. Hindi ito tulad ng ibang waitress na palangiti at malapit sa mga bisita. May kung anong dignidad sa katahimikan ng dalagang iyon. At isang pamilyar na sakit ang unti-unting bumubuhay sa alaala ni Ezekiel. Isang pamilyang dati niyang kasama. Isang kabataang babae sa probinsya na minsan niyang nakilala. May parehong mga mata, parehong uri ng tapang. Nagtuloy siya sa isang silid na konektado sa likod ng hall, kung saan naroon ang inumin at ilang piling bisita na ayaw mapansin. Walang nagsasalita sa kanya. Hindi siya kilala ng karamihan sa mga staff dahil hindi siya tipo ng negosyanteng naglalagay ng mukha sa social media o billboard. Mas gusto niyang tahimik. Mas gusto niyang magmasid kaysa magpakilala. "Sir, may gusto po ba kayong inumin?" Tanong ng isang barista. Tumango lang si Ezekiel at sumenyas ng simpleng tubig. Pagbalik ng waitress na kanina pa niya sinusundan ng tingin, napansin niyang muling basa ang sapatos nito. Halatang pinipigilan ng ginaw at pagod, pero patuloy pa rin sa pagtrabaho. Sa tuwing lalapit ito sa isang mesa, humihigpit ang hawak niya sa baso, lalo na tuwing maririnig niya ang mga bulong at tawanan ng mga sosyal na bisita. "Hindi ko talaga gets bakit hindi nila tinatanggal ang mga ganyan." Bulong ng isang lalaki sa tabi ni Ezekiel habang nakatingin din sa waitress. "Nakakababa ng standard ng event." Hindi siya nagsalita. Pinili niyang lumayo at dumiretso sa veranda ng hall kung saan mas tahimik. Doon, sa pagitan ng mga tanim na halaman at marble na sahig, nakita niyang muling umupo ang dalaga sa gilid para punasan ang sapatos. Gamit ang panyo, sinikap nitong linisin ang natuyong wine na iniwan ng mga bisitang namapi sa kanya. Marahan at maingat ang bawat galaw, parang isang ritual ng pagtanggap at pagpapatawad. "Bakit hindi mo tinatanggal yan?" Mahina pero mababang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Maris. Sa likod niya, nakatayo si Ezekiel. Hindi kilala, walang ngiti, ngunit hindi rin mayabang ang dating. "Ayoko po kasing magmukhang pabaya sa trabaho," sagot niya. Bahagyang napayuko, hindi dahil sa hiya, kundi sa paggalang. "Hindi mo kailangang ipaliwanag, pero hindi ko aakalain na may ganito pa rin pala sa mundo ng mga mayayabang."
Aniya, sabay tinapik ang balikat ng dalaga at naupo sa bench sa gilid. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya natakot o nailang. May kung anong kabaitang dumadaloy sa tinig ng lalaking ito. Hindi mapagsamantala, hindi nang huhusga. Tahimik lang silang pareho sa loob ng ilang minuto. Alam mo ba kung sino ako? Tanong ng lalaki, diretso ang tingin sa mga halaman. Hindi po, simpleng sagot ni Mariz. Mabuti naman, anito habang bahagyang ngumiti. Minsan kasi, mas nakakakilala ang mga tao sa kasikatan kaysa sa karakter. Nang tumayo ito, iniabot nito ang panyo na ginagamit ni Mariz. Itapon mo na yan. Bukas, gamitin mo yung padadalhan ko sa'yo. Hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi rin niya alam kung seryoso ito o isa lang sa mga bisitang nagpapanggap na maayos pero may masamang intensyon. Kaya hindi siya umasa, ngunit nang makabalik siya sa barracks kinagabihan, may natanggap siyang maliit na brown envelope. Walang sulat, walang pangalan, pero sa loob nito ay may gift card na pangsapapos sa isang kilalang brand at isang business card. Ezekiel Duarte, Chairman and CEO, Duarte Holdings. Napakadat sa labi si Mariz. Para bang biglang sumikip ang mundo. Siya pala yon, ang lalaking tahimik sa likod ng kurtina. Ang taong hindi niya inasahang magbibigay ng kahit katiting na atensyon sa tulad niya. Ngunit hindi siya nagpadaig. Inilagay niya sa ilalim ng kutson ang card. Hindi siya nabubuhay sa pabor. Hindi siya umaasa sa tulong. Ang meron lang siya ay ang sarili niyang lakas. At sa muling araw ng trabaho, isinuot pa rin niya ang lumang sapatos. Hindi dahil wala siyang bago, kundi dahil may kailangan pa siyang patunayan. Hindi sa kanila, kundi sa sarili niyang naniniwala kahit pagod na pagod na. Mag-aalas 7 ng gabi, pero ramdam na agad ni Mariz ang init ng mga matang nakatuon sa kanya mula sa bawat sulok ng venue. Sa sandaling pumasok siya sa function hall na puno ng dekorasyong kulay ginto at ivory, bumungad agad ang mga kilalang mukha sa lipunan. Anak ng politiko, negosyante at mga influencer na nakaupo sa pinakamaharap. Wedding gala raw ito ng isa sa mga pinakamalaking pangalan sa industriya ng konstruksyon. At kahit hindi siya interesado sa mga detalye, alam niyang bahagi lang siya ng likod ng entablado. Habang inaayos niya ang wine glasses sa mesa ng ikalawang row, naramdaman niya ang mga pabulong at patinging sulyap ng mga kababaihang nakaupo roon. Ilan sa kanila ang kilala niya sa pangalan. Ang ilan ay social media influencers, ang iba'y kilalang anak ng mga politiko. Naroon si Trisha, ang babaeng ilang beses na siyang iniinsulto sa mga event na pinagsilbihan niya. Suot nito ang isang sparkling na gown na mistulang isinisigaw sa mundo kung gaano ito kayaman. Katabi niya ang 3 iba pang babae na parehong mapanlait ang tingin. "Oh my God girl, siya na naman!" Bulong ng isa habang sinisipat si Mariz mula ulo hanggang paa. Yung sapatos niya, buhay pa rin? Tignan mo, yung takongo, mukhang mamamatay na. Baka sa gitna ng dance floor biglang madapayan. Hirit ni Trisha habang iniikot ang baso ng wine. Sana hindi siya assigned sa table natin. Hindi ko kayang amuyin yan habang kumakain ako. Narinig lahat ni Mariz, pero hindi siya nagpahalata. Nanatili siyang nakatuon sa ginagawa, bagamat nanginginig ang daliri sa hawak niyang baso. Pilit niyang pinanatiling tuwid ang likod at hindi na lamang pinansin ang mga mapanuring mata. Ngunit kahit anong lakas ng loob, may bahagi pa rin sa kanya ang nasasaktan, lalo na't paulit-ulit itong nangyayari. Minsan, iniisip niya, may mali ba sa akin? Wala lang talaga akong pera, pero tao rin naman ako, di ba? Sa kusina, habang nag-refill ng drinks, kinumusta siya ni Ate Clara. "Anak, okay ka lang ba? Kanina pa kita nakikitang sinusundan ng tingin ng mga bruha sa labas, sabay hipo sa braso ni Mariz." "Okay lang po ate, sanay na rin." Tipid niyang sagot. "Masakit pa rin minsan, pero kailangan ko lang isipin na lilipas din to." Pagbalik niya sa hall, mas lumala pa ang pangyayari. Habang bitbit ang tray ng cocktail sa gitna ng dance floor, sinadya ni Trisha na itulak ng kaunti ang silyang kinauupuan nito. Sa pulsa ka ng tuhod si Mariz,
dahilan para mawalan siya ng balanse at matapon ang kalahati ng laman ng tray sa carpet. Ay, sorry! Hindi ko sinasadya! Sarkastikong sigaw ni Trisha, sabay tawa. Napalingon ang ilang bisita. Ang ilan ay napatitig lamang. Ang iba ay umiwas ng tingin. Ayaw makialam. Ngunit ang grupo ni Trisha hindi nagdalawang isip na tumawa. Parang eksena sa pelikula ang kanilang pinapanood. Napatigil sa gilid si Mariz habang sinusubukang buhatin muli ang tray. Nanginginig ang kamay niya at ramdam niyang dumudugo ang gilid ng tuhod. Ngunit wala siyang reklamo. Hindi siya umiyak. Tumayo siya. Bahagyang nilinis ang lugar gamit ang panyo sa bulsa at tuloy-tuloy lang na lumakad palayo. Pagdating sa pantry, dumiretso siya sa CR. Doon niya lang pinakawalan ang mga luha. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Tahimik lang siyang naupo sa inidoro. Pinatong ang mga siko sa tuhod at isinubsob ang mukha sa palad. Hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang tao. Paulit-ulit niyang bulong. Kung wala akong mamahaling sapatos, wala akong mamahaling pangalan. Hindi ba ako pwedeng igalang man lang bilang tao? Pagkalabas niya, dumiretso siya sa maliit na locker area kung saan naroon si Miss Valencia. Abalang nag-aayos ng mga pangalan ng bisita. Ma'am, okay lang po ba kung magpahinga muna ako sandali? Tanong ni Mariz, halos hindi makapingin. Hindi siya pinakinggan agad. Ano na naman yan, Mariz? Narinig ko na naman ang pangalan mo sa mga bisita. Lagi ka na lang may gulo, ha? Next time, siguraduhin mong hindi ikaw ang dahilan ng abala. Kung hindi mo kayang maging invisible sa mga event na ganito, baka hindi ka para sa trabahong to. Napayuko si Mariz. Pasensya na po, magayos ka. Baka mamaya lumapit pa sa akin ang organizer at magreklamo. Sabay tuloy sa paglalakad si Miss Valencia. Sa lahat ng mga sinabi ng iba, iyon ang pinakamasakit. Hindi ang insulto tungkol sa sapatos o amoy ng kanyang katawan, kundi ang sinabing kailangan niyang maging invisible. Para bang ipinaparamdam sa kanya na sa mundong ito, kung hindi ka mayaman, wala kang karapatang makita. At sa kalagitnaan ng gabi, habang lumalakad siyang muli sa venue para magsalin ng huling round ng alak, iniangat niya ang ulo at tumingin sa mga ilaw ng chandelier. Minsan pa niyang binalikan sa isip ang mukha ng lalaking nakilala niya sa veranda noong nakaraang gabi. Ang tahimik na tinig nito, ang mapagmatyag na mata. Sa lahat ng kasama sa gabing iyon, isa lang ang hindi tumingin sa kanya nang may panghuhusga. Ngunit hindi niya kilala ang dahilan. Hindi niya batid kung babalik pa ito sa buhay niya. Ang alam lang niya, kahit ilang ulit siyang ibagsak ng mga sapatos na hindi tinatanggap ng lipunan, hindi siya titigil sa pagtayo dahil sa bawat hakbang, kahit gaano pabigat, may direksyon siyang pinipili. At iyon ang hindi kayang matutunan ng kahit sinong nakasuot ng mamahaling takong. Mainit pa rin ang loob ni Mariz nang bumalik siya sa hall. Tuyo na ang luha sa kanyang mga mata, pero ang pakiramdam ng pagkabastos ay nanatiling sariwa. Gusto na sana niyang magpaalam kay Ate Clara para umuwi na kahit hindi pa tapos ang event. Pero alam niyang kailangan niya ang kabuuang sahod na yung gabi. Kaya't pinilit niyang ituloy ang trabaho. Kahit hindi na siya halos makalakad ng diretsyo dahil sa sakit ng tuhod. Bitbit ang tray ng juice at champagne. Umikot siyang muli sa dance floor. Pilit na binubura sa isip ang nangyari kanina. Sa gitna ng engrandeng bulwagan, biglang bumagal ang musika. Isang live band na tumutugtog ng jazz ang nagsimulang magpatugtog ng mabagal na kanta. Isa sa mga klasikong paborito sa mga elite events. Lahat ng panauhin ay unti-unting lumapit sa gitna upang sumayaw. Ang mga spotlight ay tumutok sa dance floor habang ang mga cameras ng media ay handa na ring kumuha ng mga litrato ng mga kilalang personalidad na sasayaw sa ilalim ng chandelier. Naglakad si Marie sa gilid ng dance floor upang maiwasan ang spotlight. Ngunit bigla siyang napahinto nang may dumaan sa harap niya. Isang matangkad na lalaking naka-dark blue suit, may tikas, may lakas at may presensyang agad napansin ng lahat. Hawak nito ang isang basong champagne pero hindi ito ang nakatawag ng pansin ng mga bisita.
Ang lalaking iyon ay si Ezekiel Duarte, ang bilyonaryong kilala sa mga business pages, ngunit bihirang makita sa mga ganitong event. Hindi siya formal na inannounce, walang MC na nagsabing dumating siya, ngunit nang makilala siya ng ilang panauhin, nagsimula ang mga bulungan. Si Duarte yan, di ba? Hindi ba't siya yung nag-invest sa tech startup ng anak ni Mayor? Anong ginagawa niya dito? Hindi siya invited, sabi ng organizer. Ngunit walang pumigil sa kanya nang dumiretso siya sa gitna ng dance floor. Tumigil siya sa harap mismo ni Mariz, na ngayoy tila natigilan sa kinatatayuan. Hawak pa rin niya ang tray ng inumin. Napatingin siya sa mga mata ni Ezekiel. Pareho pa rin itong tahimik, matalim. Pero may kung anong lambing na hindi niyang maipaliwanag. Pwede ba kitang isayaw? Bulong ni Ezekiel. Hindi malakas pero sapat para marinig niya. Nagtaas ng kilay si Mariz, hindi makapaniwala sa narinig. Napatingin siya sa paligid at agad niyang nakita ang mga mata ng mga panauhing tila nanigas sa pagkakatingin. Lalo na si Tricia at ang barkada nitong kanina lang ay tumatawa sa kanya. "Sir, ako po?" tanong ni Mariz, halos hindi makapagsalita. "Bakit? Bawal ba sayawin ang isang waitress?" Sagot ni Ezekiel, halos ngumingiti. Saglit siyang natigilan, pero bago pa siya makatanggi, marahan na niyang ibinaba ang tray sa gilid at iniabot ang kamay sa lalaking ngayon ay naging sentro ng eksena. Inalalayan siya ni Ezekiel papasok sa gitna ng dance floor, habang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Maging ang banda ay tila naantig sa hindi inaasahang sandali at mas lalo pang pinabagal ang tempo ng musika. Humawak si Ezekiel sa baywang ni Mariz habang ang isang kamay ay nakahawak sa palad nito. Si Mariz, bagamat nahihiya, ay pinilit maging mahinahon. Hindi niya alam kung paano sumayaw ng ganitong klaseng sayaw, pero hinayaan na lang niyang dalhin siya ng ritmo at ng kilos ni Ezekiel. "Bakit mo to ginagawa?" bulong niya habang magkalapit ang mukha nila. "Dahil gusto kong ipaalala sa mga tulad nila na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa presyo ng sapatos." Sagot nito, seryoso ang tinig. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Nahihiya siya, natatakot, pero may kung anong parte ng puso niya ang tila natunaw sa mga salitang iyon. Sa bawat ikot nila sa gitna ng dance floor, mas lalong lumalalim ang katahimikan ng mga panauhin. Wala nang nagtatawanan, wala nang bulungan. Para bang ang buong gala ay biglang natigil upang bigyang daan ang isang eksenang mas totoo, mas makatao at mas matapang kaysa sa lahat na makikintab na kwintas sa bulwagan. Nang matapos ang kanta, marahang tinapik ni Ezekiel ang kamay ni Mariz at naglakad palayo. Walang sinabi, walang drama. Bumalik siya sa kanyang upuan sa gilid ng hall, habang si Mariz ay naiwan sa gitna, nakatayo at hawak pa rin ang kanyang kamay na kanina hawak ng isang bilyonaryo. Tahimik siyang bumalik sa gilid ng entablado. Hinawi niya ang buhok sa gilid ng tenga, pilit pinakalma ang dibdib na mabilis ang tibok. Ilang staff ang napatitig sa kanya at si Ate Clara ay nakangiting pilit sa malayo. Parang gustong tumakbot, yakapin siya pero pinigilan ng sarili. Walang palakpakan, walang sigawan. Pero sa loob ng puso ni Mariz, may isang bagay ang nabago. At sa bawat paningin na ibinato ng mga bisita sa kanya matapos ang sayaw, isa lang ang malinaw. Hindi na siya basta waitress lang. Sa gabing iyon, ang simpleng sapatos na mumurahin ay naging saksi sa unang pagkakataong pinili siyang igalang ng buong bulwagan. Pagkatapos ng event, habang unti-unting nagsisiuwian na ang mga bisita at ang mga ilaw ng chandelier ay isa-isang pinapatay ng mga staff, nanatiling tahimik si Mariz sa likod ng hall. Nakaupo siya sa tabi ng utility cart. Ang tray ay wala na sa kanyang kamay at ang kanyang sapatos, ang parehong sapatos na pinagtawanan, nabasa at muntik nang magluwal ng kanyang luha, ay marahang tinatapik ng kanyang daliri habang nakatitig sa kawalan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Parang hindi totoo.
Parang bahagi lamang ng panaginip. Hindi ba't dapat masaya ka ngayon? Narinig niyang tinig mula sa likuran. Paglingon niya, naroon si Ezekiel. Nakasimple pa rin ang ayos, pero dala-dala na ang coat nito sa kamay. Para bang paalis na rin. Tumingin siya rito nang walang masyadong ekspresyon. Hindi dahil sa suplado siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano pa magpakita ng damdamin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Mahinang sagot niya. Wala ka namang kailangan sabihin. Gusto ko lang malaman mong ginawa ko yun hindi para ilagay ka sa alanganin, kundi para gisingin ang mga natutulog sa kayabangan nila. Tugon ni Ezekiel, sabay upo sa tabi niya. Pero sir, bilyonaryo kayo. Ako? Isa lang akong waitress na pinipilit magkasya ang kinikita para makakain. Hindi ko maintindihan kung bakit. Tumigil siya, hindi itinuloy ang tanong. Nagkibit balikat si Ezekiel, sabay sagot. Hindi ako palaging bilyonaryo. Bata pa lang ako, natuto na akong maglako ng isda sa pier. Yung tinatawag mong dignidad sa katahimikan mo, nakita ko rin yan sa nanay ko. Kaya nang makita kitang pinagtatawanan habang wala kang ginagawa kundi tumayo ng tuwid, naalala ko siya. Naalala ko kung paano niya ako tinuruan na hindi lahat ng ginto ay kumikinang at hindi lahat ng kinang ay totoo. Napayuko si Mariz, nilaro ang laylayan ng apron niya. Sa dami ng pangasalitang narinig niya na yung gabi, iyon lang ang tumimo sa puso niya. Hindi dahil sa galing sa isang sikat na tao, kundi dahil may katotohanan. Buong buhay niya, puro tahimik na pagdurusa ang alam niya. Wala siyang kaibigang mapaghingahan. Wala siyang kapamilyang may sapat para sa kanya. Ang meron lang siya ay ang tiyaga at ang pananampalatayang kahit paano, may mabuting tao pa rin sa mundo. Anong plano mo sa buhay, Mariz? Tanong bigla ni Ezekiel na tila seryoso. Napaisip siya, hindi agad nakasagot. Pero pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niyang, gusto ko pong makatapos ng pag-aaral. Gusto ko pong makapagpatayo ng maliit na negosyo para kahit paano, pag tumanda ako, hindi na ako laging nakatayo sa likod ng kainan habang pinapagalitan. Ngumiti si Ezekiel. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng Duarte Foundation? Napailing siya. Hindi po. Isa ito sa mga NGO na sumusuporta sa mga working students. Pero madalang kami mag-alok. Pinipili lang namin yung may tapang. Hindi yung malalakas ang loob sumigaw, kundi yung marunong tumindig kahit walang salita. Paliwanag ng lalaki habang inilalabas ang isang maliit na sobre mula sa bulsa. Iniabot niya ito kay Mariz. Walang pilitan. Pero kung gusto mong subukan, nandito lahat ng detalye. 1 taon na scholarship, kasabay ng internship. Mag-apply ka kung gusto mo. Ayokong sagipin ka. Gusto ko lang bigyan ka ng tsansang magsagip ng sarili mo. Dahan tinanggap ni Mariz ang sobre. Hindi agad binuksan. Sa halip, tumingin siya sa lalaki at unang beses niyang nakitang tunay na hindi siya nito tinitingnan bilang tauhan, kundi bilang tao. Maraming salamat po. Mahina ngunit buong pusong sambit niya. Tumayo si Ezekiel, tinapik ang balikat niya. Bihira ako magpakita sa mga ganitong party, Mariz. Pero ngayong gabi, parang may dahilan kung bakit narito ako. At ikaw yon. Yung di na siya sinagot ni Mariz, tiningnan lang niya ang papalayong anino ng lalaking tila bahagi ng ibang mundo. Pero sa gabing iyon, piniling lumapit sa kanya. Nang siya na lang ang naiwan sa hallway, marahan niyang binuksan ang sobre. Nandoon na ang application form at isang maliit na note. Ang ginto ay hindi laging kumikislap. Minsan, kailangan lang ng tamang liwanag para makita. Kinabukasan, nagising si Mariz ng mas maaga kaysa karaniwan. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming gabi ng pag-iyak, tumingin siya sa salamin na may ngiting hindi pilit. Isinuot niya muli ang parehong sapatos. Ngunit na yung umaga, hindi na ito tila kalawang na tinatago. Para sa kanya, ito na ang paalala ng gabing siya'y piniling igalang. At habang dinabaybay niya ang maalikabok na kalsadang papuntang terminal, tangan ang sobre sa dibdib. Alam niyang hindi lang siya basta waitress. Isa na siyang babae na may direksyon, may kwento at may dahilan para lumaban.
hindi sa paraang palaban, kundi sa paraang marangal. Isang linggo ang lumipas mula noong natanggap ni Maris ang sobre. Sa bawat araw na dumaan, dinititigan niya ito bago pumasok sa trabaho. Inilalagay sa bulsa ng kanyang uniforme na parang anting-anting. Hindi niya pa man pinupunan ng aplikasyon, pero nagsisilbi itong paalala na may nagtiwala sa kanya. Kahit isang beses lang, at kahit hindi niya ito hiningi. Sa huling araw ng linggo, habang pauwi siya mula sa night shift, dumaan siya sa isang internet shop. Gamit ang ilang baryang naipon, nagprint siya ng aplikasyon at sinagutan ito ng buong ingat. Sa likod ng papel ay isinulat niya ang isang maikling liham. Hindi ako pinakamatalino, pero ako ang pinakamasipag sa lahat ng kakilala ko. Handa akong pagtrabahuhan ang bawat sentimo ng oportunidad. Ilang linggo matapos niyang ipadala ang aplikasyon, nakatanggap siya ng tawag. Sa kabilang linya, isang mahinahong boses ang nagsabing, "Miss Maris Reyes, natanggap po kayo bilang working scholar sa Duarte Foundation. Maaari po ba kayong dumalo sa orientation ngayong Sabado?" Natahimik siya, parang may sumabog na liwanag sa gitna ng dibdib niya. Hindi niya na napigilan ang luha habang nakaupo sa gilid ng dorm. Hawak pa ang telepono. Opo po, makakarating po ako, ang nasambit niya. Nanginginig ang tinig sa emosyon. Sabado ng umaga, suot ang pinakapormal na damit na meron siya, isang simpleng puting blouse at navy skirt na inulit-ulit niya sa ilang job interview noong nakaraan. Pumunta siya sa main office ng foundation. Doon, sinalubong siya ng mga bagong muka. Kapwa scholars na galing sa iba't ibang larangan. Merong dating janitress, may single mother, may isa pang galing sa probinsya. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang pinakaiba. Lahat sila ay may kanya-kanyang laban, kanya-kanyang sapatos na tinahak. Ang Duarte Foundation ay hindi nagbibigay ng grasya. Nagbibigay kami ng armas, paliwanag ng kanilang facilitator sa oryentasyon. Kayo ang pipili kung paano nyo ito gagamitin. Pwede niyong ipukpok sa galit o gamitin bilang pang-ukit sa panibagong kinabukasan. Nang marinig ni Maris iyon, napalunok siya ng laway. Kasi alam niya, walang araw sa buhay niya na hindi niya gustong makawala sa kahon ng panghuhusga. At ngayong may armas siya, handa na siyang lumaban, tahimik, matiga at may direksyon. Sa mga sumunod na buwan, naging abala ang buhay ni Maris. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang virtual assistant sa isa sa mga partner company ng foundation. Sa gabi, pumapasok siya sa community college na may libreng tuition dahil sa scholarship. Lahat ng oras niya ay nakaschedule. Walang oras para sa gala, walang panahon para sa luho. Pero sa kabila ng pagod, para siyang may panibagong hininga sa bawat araw. Hindi na siya bumalik bilang waitress sa events hall. Pinili niyang magsimula ng panibagong yugto, ngunit hindi siya kailanman nahiya sa pinanggalingan niya. Ang sapatos na tinawanan ng lahat, nakatago ito sa ilalim ng kanyang kama, parang tropeyo ng digmaan na malapit niyang malampasan. "Bakit hindi ka na bumalik?" tanong ni Ate Clara, isang araw nang nagkita sila sa isang tindahan malapit sa dating pinagtatrabahuhan. "Tinanggap po ako sa isang scholarship. Nagtatrabaho na rin po ako sa opisina nila." Mahina ngunit may kumpiyansang sagot niya. "Alam ko, balita ka na rin doon sa mga staff. Proud kami sa'yo, anak." "Iba ka talaga," nakangiting sagot ni Ate Clara habang pinisil ang kanyang braso. Sa trabaho naman, nakilala si Maris sa pagiging masipag at maayos sa detalye. Wala siyang pinapalampas. Isang araw, napansin ito ni Miss Lori, ang kanilang team lead. "Maris, may good news ako. Isa ka sa napiling ipadala bilang trainee sa leadership program ng foundation. 1 year pa lang, pero ikaw ang isa sa pinakamabilis ang progress." Gusto ka ring nakausap ni Mr. Duarte, personal. Nagulat siya. Hindi niya inasahan iyon. Matagal na rin mula nang huli silang nagkita. Ni minsan, hindi siya nag-assume ng kahit anong espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Sa totoo lang, hindi niya naisip na matandaan pa siya ng bilyonaryo sa dami ng taong dumadaan sa buhay nito. Nang dumating ang araw ng meeting nila,
Dinala siya sa isa sa mga opisina sa BGC. Simpleng opisina, walang engrandeng dekorasyon. Sa loob ng conference room, naroon si Ezekiel, nakasuot ng puting polo at may hawak na tablet. Mariz, bati nito, sabay abot ng kamay. Nakakatuwa ang mga balita tungkol sa'yo. Kumusta ka na? Masaya po ako. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, tinapik siya ni Ezekiel sa balikat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Binigyan lang kita ng paunang tulak, pero lahat ng lakad sa iyo nang galing. Tahimik silang nagkape sa loob ng opisina. Walang halong tensyon, walang labis na formalidad. Parang dalawang taong nagkakakilala muli. Sa bandang dulo ng usapan, muling nagtanong si Ezekiel. Ano pa ang gusto mong marating, Mariz? Gusto ko pong makatulong sa ibang katulad ko. Sa mga hindi lang naghihirap, kundi yung kinukulong ng kahihiyan. Sagot niya, diretso ang mata at walang pangingimi. Maganda yan, sagot ni Ezekiel. At kung handa ka, baka mas marami pa tayong pwedeng gawin ng magkasama. Sa unang pagkakataon, hindi na kinabahan si Mariz. Hindi na siya yung waitress na pinagtatawanan. Siya na ngayon ang babaeng tinuruan ng kahirapan kung paano lumaban at tinuruan ng kabutihan kung paano magmahal. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili. At sa bawat hakbang niya palabas ng opisina, dala-dala pa rin niya ang kanyang lumang sapatos sa isip. Hindi para maalala ang sakit, kundi para patuloy na mapaalalahanan kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Lumipas ang isang taon at sa mata ng iba, si Mariz ay isa na lamang sa daan-daang scholars ng Duarte Foundation. Tahimik siya, hindi pala post sa social media, bihirang magsalita sa mga pulong, ngunit sa bawat gawaing ipagkakatiwala sa kanya, hindi kailanman siya pumalpak. Siya ang tipo ng empleyadong hindi mo agad mapapansin sa unang tingin. Pero kapag nawala, ay saka mo mararamdaman ang laki ng tawalan. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga dokumento para sa nalalapit na anniversary event ng foundation, pinatawag siya ni Miss Lori sa opisina. Mariz, alam mo ba kung sino ang magiging guest sa event natin sa susunod na linggo? Tanong nito habang may tinatapos sa laptop. Hindi po, basta may mga taga-partner schools po ang naimbitahan, di ba? Sagot niya habang nag-aayos ng files. Si Mr. Duarte, uwi siya mula sa Singapore para lang sa event. At guess what? Isa ka sa mga ipi-feature bilang success story ng foundation. Wika ni Miss Lori, may halong kilig ang tinig. Napahinto sa ginagawa si Mariz. Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o kabahan. Matagal na mula nang huli silang nagkita ni Ezekiel. Sa mga sumunod na buwan, pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa opisina, naging abala na ito sa mga international venture ng kanilang kumpanya. Ngunit kahit wala na ang pisikal na presensya nito, ramdam niya ang bakas ng impluwensya nito sa mga proyekto ng foundation, lalo na sa mga programang binibigyan ng prioridad. Edukasyon para sa working students, women empowerment at dignidad sa paggawa. Dumating ang araw ng event. Sa isang auditorium sa Quezon City, ginanap ang selebrasyon at puno ito ng scholars, benefactors at mga lider mula sa iba't ibang sektor. Suot ni Mariz ang puting blouse na paborito niya. Isinuot niya rin ang sapatos na binili niya gamit ang una niyang sahod bilang intern, a simple pair. Wala pa rin sa kalingkingan ng mga mamahaling tatak, pero para sa kanya may kahulugan. Nang inanunsyo ng host ang pagdating ni Ezekiel Duarte, tumayo ang lahat para batiin ito. Si Ezekiel ay nakasuot ng simpleng gray suit. Walang bodyguard, walang entourage. Dumiretso ito sa harapan, mumiti at tumango sa mga bisita at tumingin ng diretso sa kanya. Hindi siya sigurado kung inimbento lang ng isip niya iyon, pero para bang tumigil ang mundo sa ilang segundo nang magtagpo ang kanilang mga mata. Habang tumatakbo ang programa, ipinakita ang ilang testimonya ng scholars na matagumpay na sa kanilang larawan. Nang pinawag ang pangalan ni Mariz, tahimik siyang tumayo, umakyat sa entablado at nagsalita sa harap ng lahat. Wala po akong ibang maipagmamalaki kundi ang aking kakayahang tumanggap ng kahihiyan at gawing lakas iyon. Tinawan po ako dahil sa aking sapatos. Pinagtawanan ako dahil waitress lang ako, pero hindi nila alam.
Bawat hakbang ng sapatos kong iyon ay may direksyon. At ang direksyong yun ay nagdala sa akin dito. Palakpakan! May ilang nauiyak. Si Ezekiel tahimik lang na nakaupo, nakatitig sa kanya. Pagkababa niya ng stage, habang nagkakagulo ang mga audience sa group photo, naramdaman niya ang isang magaan na tapik sa balikat. Paglingon niya, si Ezekiel. Alam ko nang una pa lang, hindi ko man masabi noon. Pero nakita ko na agad sa'yo yung hindi ko nakita sa maraming magaling pero walang laman. Sabi nito, seryoso ang mata. Hindi ko po alam kung totoo ba lahat to. Sagot niya, napapailing. Ang importante, totoo ka. Sagot ni Ezekiel. At ang totoo, proud ako sa'yo. Tahimik silang lumayo sa crowd at natungo sa garden sa likod ng auditorium. Sa gitna ng simpleng hardin na may ilaw na nakakabit sa mga puno, doon sila naupo. Hindi na ako babalik sa board ng foundation, bungad ni Ezekiel. Pero gusto kong marinig mula sa iyo kung saan mo gustong dalhin to. Alam kong may boses ka na ngayon at gusto kong marinig yun. Napaisip si Marie sa loob ng maikling katahimikan, bumalik sa alaala niya ang bawat iyak sa CR ng events hall, ang tray na binagsak sa sahig, ang mga sapatos na binuhusan ng alak. Ngunit ngayon, wala nang bigat sa alaala. Para na lang itong mahihinang yabag sa likod ng kanyang tagumpay. Gusto ko pong ituloy ang programa para sa mga working student, pero gusto ko rin pong simulan yung satellite project sa mga probinsya. Lalo na sa mga babae, maraming Maris doon. Maraming dinudurog araw-araw. Kailangan nila ng armas na tulad ng binigay niyo sa akin. Numiti si Ezekiel, kaya pala hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gusto kong kausap. Wala naman pong espesyal sa akin. Nakangiti niyang sagot. Meron, sabat ni Ezekiel. Hindi ka lang babae na may dignidad. Babae ka ring may direksyon. At bihira yon. Sa gabing iyon, hindi nila pinag-usapan ang pag-ibig. Walang romantikong deklarasyon. Pero sa katahimikan ng hardin, sa pagitan ng mga simpleng salita at makahulugang titig, alam nilang may ugnayan silang higit sa papel, higit sa sapatos, higit sa estado. Isa itong pagkakaibigan na itinahi ng respeto at yun ang pundasyong hindi basta-basta nawawala. Pag-uwi ni Maris, inilabas niya ang lumang sapatos mula sa ilalim ng kanyang kama. Nilinis niya ito, nilagay sa isang transparent box at nilagyan ng label, hindi ang presyo ng sapatos ang batayan ng tagumpay, kundi ang direksyong tinahak nito. Sa gitna ng matagumpay na takbo ng mga proyekto ng Duarte Foundation, dumarami na ang imbitasyon kay Maris para maging guest speaker sa iba't ibang paaralan at youth summits. Hindi na siya yung tahimik na waitress na hindi marunong humarap sa mikropono. Sa bawat pag-akyat niya sa entablado, bitbit niya ang simpleng kwento ng kanyang sapatos. Isang alaala ng pagkatao, hindi ng kahihiyan. Isang araw, habang nasa opisina siya ng foundation para magpresenta ng panukalang satellite program sa mga rural barangay, pumasok si Miss Lori sa conference room na tila may dinaramdam. Maris, sabi nito, may ibibigay ako sa iyong balita, pero sana manatili kang kalmado. Napakunot ang noo ni Maris. Ano pong problema, ma'am? Si Trisha Manalo. Naalala mo pa siya, di ba? Napalunok siya. Oo, paanong hindi niya makakalimutan ang babaeng iyon? Ilang beses siyang inilugmok sa kahihiyan ng taong yon sa mga event noon. Mga araw na tinawanan siya sa harap ng maraming tao, binuhusan ng alak ang sapatos niya at pinahiya sa harap ng mga bisita. Bakit po? Anong kinalaman niya sa foundation? Tanong ni Maris, magkahalong kaba at pag-aalinlangan. Siya ang bagong appointed PR head ng isa sa mga major partners ng foundation. At apparently, gusto niya raw ma-review ang ilang proyekto na pinamumunuan mo, questioning your credentials. Para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Maris. Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung matatawa o matatakot. Ang babaeng bumaluktot sa pagkatao niya noon, ngayon ay babaluktutin muli ang pinaghirapan niyang muling itayo. Pumunta siya rito kahapon habang wala ka. Napaka-formal, pero kita sa tono niya, may personal siyang galit sa'yo. Dagdag ni Miss Lori. Anong sinabi niya? Mahinang tanong ni Maris.
na hindi raw sapat ang academic background mo para pangunahan ang regional expansion ng program, na baka ginagamit mo lang ang foundation para umangat sa lipunan at baka may di raw malinaw na record ka. Hindi na nagulat si Maris. Alam niyang si Trisha ay hindi basta-basta titigil kapag may nakita itong taong umaangat ng hindi ayon sa gusto niya. Ngunit kahit nasaktan siya, nanatili siyang kalmado. Hindi na siya yung Maris na umiiyak sa CR dahil sa insulto. Ngayon, iba na siya. At sa kabila ng lahat, ayaw pa rin niyang gumanti. Gusto mo bang ipaimbestiga namin siya? Alok ni Ms. Lori. Umiling si Maris. Hindi po, hayaan niyong ako ang humarap sa kanya. At dumating nga ang araw ng quarterly board meeting ng foundation, kung saan kabilang na rin si Trisha bilang external PR consultant ng corporate partner. Naroon din si Ezekiel, bagamat ngayon ay advisor na lang ng foundation, hindi na aktibong presidente. Pagpasok ni Marie sa conference room, naroon si Trisha, nakaupo sa dulo, naka-blazer na mamahalin at nakangipi ng pilit. "Oh, ikaw pala si Miss Maris," sabay tingin mula ulo hanggang paa. "We finally meet on equal footing, Magandang umaga po." Magalang ang tinig ni Maris habang naupo. Nagumpisa ang meeting na parang karaniwang review lang ng mga proyekto. Ngunit nang siya na ang nagpresenta ng report, bigla itong pinutol ni Trisha. "Excuse me, may I ask something off-record?" Tanong ni Trisha, sabay angat ng kilay. "Ano nga ulit ang natapos mo? Kasi base sa bio, community college lang, tama?" Tumahimik ang buong kwarto. Hiningnan siya ni Ezekiel mula sa kabilang dulo ng mesa, tila nag-aabang ng reaksyon. Ngunit hindi nagbago ang mukha ni Maris. Tumango siya at sumagot ng mahinahon. "Opo, community college po, public school. Gabi ang klase, umaga ang trabaho. Pero hindi ko po ginamit ang pera ng foundation para makapasok. Hindi rin po ako kumuha ng shortcut. Bawat papel na pinirmahan ko, bawat report na ginawa ko, pinagpuyatan ko. Bawat hakbang, kahit sapatos ko ay butas, tuloy pa rin." Tahimik si Trisha. Pero may halata sa mga mata niyang galit na galit siya na hindi naapektuhan si Maris. Maya-maya, nagsalita si Ezekiel. "I think this is getting too personal, Miss Manalo. At sa records na hawak natin, si Maris ay may pinakamataas na field success rating sa lahat ng region heads. That should speak louder than the kind of school she went to." Nabigla si Trisha. "Mr. Duarte, I just think that we have to protect the reputation of..." "Reputation?" Putol ni Ezekiel. Ngayon ay diretsyo na ang tingin sa kanya. Ang reputasyon ng foundation ay nakasalalay sa mga taong hindi lang may diploma, kundi may karakter. Kung ang reputasyon mo ay nakatali sa kung paano ka tumingin sa iba ng mababa, then maybe this isn't the right partnership for us. Muling natahimik ang buong silid. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang ilang donors ay napabuntong hininga. Si Trisha, bagamat nagpupumilit ngumiti, ay hindi maitago ang pagkakahiya. Sa huli, hindi na niya tinapos ang meeting. Tumayo ito at sinabing, "Excuse me, I have another engagement." Lumabas siya ng kwarto na tila pinalulon ng sarili niyang yabang. Pagkatapos ng pulong, nilapitan ni Ezekiel si Maris. "Sorry, hindi ko inaasahan na haharapin mo siya ng ganyan." Mumiti si Maris. "Hindi ko rin po akalain, pero salamat sa tiwala." "Hindi tiwala yon, Maris. Pagkilala yon," sagot ni Ezekiel. Sa mundo ng mga sapatos na mamahalin, ikaw ang paalala na minsan, ang pinakaputikan ang may pinakamatibay na tapak. At sa sandaling iyon, alam ni Maris na hindi lang niya nalampasan ang kahapon. Nilampasan niya na rin ang sarili niyang dating kinatatakutan. Ngayon, kahit muli pa siyang babalik sa kalsadang tinahak ng kanyang lumat butas na sapatos, hindi na siya matitinag. Dahil bawat tapak niya ngayon may ingay. At ang ingay na yon ay hindi na panlalait, kundi respeto. Hindi pa man lumilipas ang 3 araw mula nang umalis si Trisha sa pulong ng board, mabilis na kumalat ang balita sa loob ng foundation. Hindi na ito ang parehong bulong-bulungan ng tsismis at intrigang sanay si Maris doon, kundi usapan ng paghanga,
at pagtatanggol. Maraming miyembro ng organisasyon ang nagpakita ng suporta sa kanya. Ipinapakita sa kanya kanilang paraan. May nagpadala ng mensahe sa email, may personal na lumapit sa kanya sa pantry, at may ilan pang interns na tahimik lang nangumiti at nagsabing, "Salamat po sa ginawa nyo." Ngunit ang hindi alam ni Maris, sa parehong linggo ay may nagdesisyong lumapit sa kanya. Isang babaeng empleyado mula sa finance department ng foundation na si Lani. Mahiyain, maputla, at halatang matagal nang may gustong ilabas. "Mama Riz, pwede po ba kayong makausap?" Tanong nito isang hapon habang pauwi na siya. "Sige, halika," sagot ni Maris, sabay anyaya sa maliit na conference room. Pagkasara ng pinto, agad na inilabas ni Lani ang isang envelope na tila matagal nang tinatago. "Ma'am, pasensya na po kung ngayon lang ako nagsalita. Matagal ko na pong alam, pero hindi ko po alam kung paano ko ilalabas." "Alin, Lani?" Mahinahong tanong ni Maris, kabado man ay hindi ipinapakita. "Yung tungkol kay Trisha po. Noon pa po yan. Matagal na siyang kumukuha ng pondo mula sa marketing budget. Dinadaan niya po sa false PR initiativas, tapos idine-deposit sa isang dummy account. Nahuli ko po dahil ako po yung nagko-consolidate ng mga reports para sa auditing." Nanlamig ang buong katawan ni Maris. Sa totoo lang, hindi na siya nagulat sa balita. Pero ang marinig ito mula sa isang eyewitness at may dokumentong hawak ay ibang usapan. "Bakit ngayon mo lang ito sinabi?" tanong ni Maris. Hindi mapait ang tono, kundi puno ng pag-unawa. "Dahil natakot po ako. May impluensya siya. May pangalan. Baka po mawalan ako ng trabaho o masira ang pamilya ko kung magsalita ako." Paliwanag ni Lani, nangingilid ang luha. Hinawakan siya ni Maris sa kamay. "Hindi mo kailangang matakot ngayon. Nandito na tayo at salamat sa tapang mong ito." Sa gabing ding iyon, dinala ni Maris ang envelope kay Ezekiel sa personal nitong opisina. Tahimik niyang inilatag sa mesa ang lahat ng dokumento kasama ang summary ng testimonya ni Lani. Hindi nagtanong si Ezekiel. Pinag-aralan lang nito ang mga papel habang hawak ang isang tasa ng kape. "May gusto ka bang ipagawa sa akin?" tanong nito matapos ang ilang minuto. "Wala po. Gusto ko lang po na lumabas ang totoo. Hindi ko gusto ng ganti. Gusto ko lang na hindi na ulit mangyari sa iba." Tumango si Ezekiel. "Good, kasi kung paghihiganti lang to, hindi kita tutulungan. Pero kung katotohanan, kakampi mo ako." Ilang linggo matapos ang pag-turnover ng ebidensya, isang internal investigation ang inilunsad ng foundation. Hindi na si Maris ang nagharap, pinotektahan siya ni Ezekiel at ng legal team. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw ang buong larawan. Ang mga ghost projects ni Trisha, ang mga PR events na hindi naganap, at ang mga consultant na hindi totoo. Sa huli, ipinaalam sa buong board ang resulta ng investigasyon. Tinanggal ang kontrata ng kumpanya ni Trisha. Na-blacklist ito sa lahat ng affiliate organizations ng foundation. At ang kanyang pangalan, dating ipinagmamalaki sa mga press release, ay naging babala sa sistema kung paano ang karangyaan ay pwedeng gamitin bilang tabing sa panlilinlang. Ngunit ang mas nakagugulat ay ang ginawa ni Ezekiel sa General Assembly ng Foundation. Sa gitna ng daan-daang empleyado, scholars at partners, tumayo ito sa entablado at nagsalita. Sa panahong ito ng mga likes at followers, madaling mahulog sa bitag ng peke. Pero sa likod ng foundation na ito ay hindi ang mga magagandang headline, kundi ang mga tahimik na nagtatrabaho, ang mga hindi maingay pero may malasakit tulad ni Maris Reyes. Isa siyang dating waitress, tinawanan, pinahiya, tinaboy. Pero sa bawat araw na pinili niyang lumaban ng may dangal, binubo niya ang integridad ng institusyong ito. At ngayong araw, bilang pagkilala, ibinibigay namin sa kanya ang parangal bilang Outstanding Program Head of the Year. Halos hindi makagalaw si Maris. Naroon si Lani sa audience, umiiyak. Naroon si Miss Lori, palakpak ng palakpak. At naroon si Ezekiel sa gitna ng entablado, hawak ang isang maliit na glass trophy habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nang siya'y umakyat, walang engranding makeup,
walang branded na damit. Suot niya pa rin ang parehong klasing blusa na naging uniform niya sa loob ng 1 taon. Ngunit sa paanan niya, hindi sapatos na bago ang nakasuot, kundi ang dating lumang sapatos na pinagtawanan noon. Inilabas niya ito sa huling minuto, nilinis, inayos at muli niyang isinuot, hindi para magyabang, kundi bilang paalala sa lahat kung saan siya nanggaling. Tumayo siya sa gitna ng entablado at hawak ang tropeyo, ngumiti siya sa lahat. Hindi ako perpekto, wala akong diploma mula sa sikat na universidad, pero may natutunan akong mas mahalaga. Ang tagumpay ay hindi binubuo ng yabang, kundi ng integridad. Hindi ito sinusukat ng damit, ng koneksyon o ng sapatos. Sinusukat ito sa paninindigang hindi natin ibinibenta ang ating pagkatao para lang mapansin. At sa bawat pagkakataong sinubukan akong saktan, pinili ko pa ring bumangon. Kasi doon ko natutunang may saysay pala ang bawat tapak ng paa, kahit butas ang sapatos. Tumayo ang buong bulwagan, palakpakan, may mga nabsigawan, may mga pumalakpak na may luha sa mata. At sa pinakaunahang row, si Ezekiel ay hindi nakangiti, kundi nakatitig na parang ngayon lang niya nakita ang tunay na anyo ng isang lider na hindi kailanman inasahang magiging ganito ang kwento. At sa araw ding iyon, sa unang pagkakataon, hindi lang respeto ang natanggap ni Maris, tinanggap siya bilang inspirasyon. Hindi dahil siya'y biktima, kundi dahil siya'y naging sagisag ng paninindigang hindi kailanman kayang sirain ng yaman o kapangyarihan. Makalipas ang ilang linggo, mula sa pagbibigay ng parangal kay Maris, tila mas lumawak pa ang mundo niya kaysa sa dati. Kung dati ay ang kaniyang pinakamatayog na pangarap lamang ay makatapos ng kolehiyo at makabili ng sariling maliit na tindahan, ngayon ay kabilang na siya sa mga kinikilalang boses ng organisasyon sa mga pambansang pagpupulong. Hindi siya sikat, hindi siya trending, pero kilala siya sa mga lugar na may saysay, sa mga barangay na dati walang akses sa edukasyon, sa mga training centers na inilunsad ng programang pinamunuan niya, at higit sa lahat, sa puso ng mga tulad niyang dating walang boses. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng report sa kanyang maliit na opisina sa Makati, may kumatok sa pintuan. "Miss Maris, may padala po para sa inyo," sabi ng building receptionist. Inabot sa kanya ang isang maliit na kahon, kulay dark green na may gintong ribon. Walang pangalan ng pinanggalingan, pero alam na agad niya kung kanino ito galing. Nang buksan niya, natagpuan niya ang isang pares ng bagong sapatos. Hindi mamahalin, pero eleganteng disenyo, simple at bagay sa personalidad niya. May kalakip na sulat sa loob, "Para sa susunod mong hakbang, Napangiti si Maris. Marahan niyang inilagay ang kahon sa ilalim ng kanyang mesa, saka ibinalik ang tingin sa monitor. Hindi niya kailanman hinayaan na ang pansin ni Ezekiel ay maging dahilan para mabago ang direksyon ng kanyang mga layunin. Pero hindi rin niya itinatanggi sa sarili na sa likod ng respeto, may unti-unting paglapit. Wala silang pinangakong kahit ano sa isa't isa. Walang romantikong usapan, pero may mga katahimikang puno ng sinseridad. Ilang araw pa ang lumipas, isang imbitasyon ang dumating sa email niya. Galing kay Ezekiel mismo. "Magkakaroon kami ng internal planning session para sa susunod na taong programa. Gusto kitang isama, hindi bilang empleyado, kundi bilang kasamang mag-iisip. Kung may oras ka, sabayan mo ako sa Batangas. Isang araw lang, walang agenda kundi magplano. Gusto ko sanang marinig ang mga ideya mo." Nagdalawang isip si Maris, pero sa huli ay tinanggap niya, hindi bilang pribilehyo, kundi bilang karapatan. Karapatang makilahok sa pagbuo ng mga programang minsan ding naging sagot sa sarili niyang pangangailangan. Sa araw ng pag-alis, simple lang ang suot niya, isang cotton blouse at maong. Dumating si Ezekiel sakay ng hindi mamahaling sasakyan. Walang driver, siya mismo ang nagmaneho. Habang tinatahak nila ang highway, palabas ng lungsod, hindi nila pinag-usapan ng trabaho agad. Sa halip, nagbahagi si Ezekiel ng ilang alaala ng kanyang kabataan sa probinsya, pagtitinda ng dyaryo, paglalako ng gulay,
at kung paano siya unang napalapit sa salitang pagkakataon. Hindi ko alam noon na may puwang ako sa mga boardroom, ani Ezekiel habang hawak ang manibela. Akala ko hanggang bangketa lang ako, pero may isang taong naniwala sa akin, isang guro, hindi sikat, hindi mayaman, pero siya ang nagturo sa akin ng salitang dangal. Parang siya po ang Ezekiel sa buhay ninyo, tugon ni Mariz, nakatingin sa labas ng bintana. Tumango si Ezekiel, at ngayon gusto kong maging ganun sa iba. Hindi dahil gusto kong bayaran ang utang na loob, kundi dahil gusto kong may magpatuloy ng pangarap na yon. Pagdating nila sa Batangas, hindi sa mamahaling resort sila nagpunta. Sa halip, sa isang maliit na training camp ng foundation kung saan may mga volunteers at dating scholars na nagtuturo sa mga kabataan sa komunidad. Doon sila nagplano. Doon sila naupo sa mahabang mesa, may whiteboard at ballpen lang, habang may libreng kape mula sa karinderya sa labas. Sa palagay mo, Mariz, tanong ni Ezekiel, dapat ba tayong mag-expand sa isla sa Bicol? Kaya ba ng logistics natin? Tinitiugan ni Mariz ang mapa. Kung modules lang ang ibababa natin, oo. Pero kung gusto nating magtayo ng field learning site, kailangan natin ng strong community partnership. At kailangan nating mag-train ng mga volunteer mula roon mismo. May kakilala ka bang pwedeng tumulong? Tumango si Mariz. May dating intern doon na galing sa Pulangi. Siya na rin ang tumutulong sa ALS program ng DepEd. Baka pwede nating i-loop in. Good. Set a meeting with her next week. Sagot ni Ezekiel habang isinusulat sa notebook ang ideya. Mula umaga hanggang hapon, ganito ang naging daloy ng araw nila. Puro plano, walang personalan. Pero sa pagitan ng bawat pag-usapan, naroroon ang mga maikling sulyap, mga walang salitang pag-unawa at ang lumalalim na koneksyon na hindi binibigkas pero ramdam. Bago sila umuwi, dumaan sila sa tabing dagat. Tahimik silang naupo sa isang bangkong kahoy habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Wala sa kanilang nagsalita agad. Hanggang sa marahang nagsalita si Ezekiel. Mariz, minsan naiisip ko, kung hindi kita nakita noong gabi ng party, baka ibang klase ang foundation ngayon. Bakit niyo po nasabi? Anong niya? Kasi nung gabi na yon, ang dami kong tanong sa sarili ko. Kung may saysay pa ba ang ginagawa ko? Kung totoo pa bang may kabutihan sa mundong ito? Pero nung nakita kitang nagpupunas ng sapatos habang pinagtatawanan, doon ako napahiya sa sarili ko. Ikaw ang paalala ko sa sariling hindi ko dapat sukuan ang mga gaya mo. At higit sa lahat, hindi ko dapat sukuan ang sarili ko. Hindi nakaimik si Mariz, ngunit sa loob niya, parang may nawalang bigat. Ang mga alaala ng kahapon ay hindi na masakit. Unti-unti na itong nagiging bahagi ng kanyang lakas, hindi ng kanyang hiya. Naglakad silang dalawa pa uwi mula tabing dagat, pabalik sa sasakyan. Walang hawakan ng kamay, walang yakap. Pero may isang pagtanaw sa isa't isa na puno ng respeto at tiwala. Ang klase ng tiwala na hindi kailangang hingin, kundi unti-unting pinaghirapan at pinanday ng panahon. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Mariz mula sa bintana ng biyahe pabalik ng Maynila, ang mga ilaw ng bayan na unti-unting nawawala sa likuran, naisip niya, minsan pala, hindi mo kailangan ipagsigawan kung gaano ka minahal o kung gaano ka binigyang halaga. Minsan, sapat na sa bawat tahimik na sandali, may taong nakaupo sa tabi mo, handang pakinggan ang mga ideya mo, at hindi kailanman pinagdududahan ang iyong kakayahan. At iyon ang tinatawag na pagmamahal na totoo. Walang pangako, walang palabas, pero puno ng pagtanggap at dignidad. Isang malamig na umaga ng Disyembre, habang ang karamihan ay abala sa pamimili ng mga regalo at pagpaplano ng mga reunion, si Mariz ay abala sa pagre-review ng final reports para sa year-end meeting ng Duarte Foundation. Tila isang panibagong yugto na naman ng buhay ang naghihintay sa kanya. Sa susunod na buwan, opisyal na siyang magiging direktor ng Community Development Division ng buong Luzon Region.
isang posisyong minsang tanging panaginip lamang sa kanya, pero ngayoy bunga ng 8 taon ng walang humpay na pagpupunyagi. Sa kanyang maliit na opisina na may mga larawang nakabitin ng ilang proyekto, mga ngiting bata at mga community workers, nandoon pa rin sa tabi ng kanyang mesa tang sapatos na minsang naging sanhi ng kanyang kahihiyan. Ipinapaalala nito sa kanya araw-araw kung saan siya nagsimula at kung bakit hindi niya kailanman dapat kalimutan. Nang araw na iyon, may isang espesyal na panauhin sa foundation. Hindi ito formal gathering, ngunit lahat ng department heads ay ipinatawag para sa isang simpleng lunch meeting. Pagdating ni Mariz sa function hall, agad siyang sinalubong ni Miss Lori. Ngayon ay deputy executive ng buong foundation. Mariz, may surprise ang headquarters para sa iyo. Galing kay Mr. Duarte, bulong ni Miss Lori sabay kindat. Naggibit balikat si Mariz at ngumiti. Sanay na siya sa ganitong biro. Pero nang buksan ang pinto ng function hall, hindi lang isang lunch meeting ang bumungad sa kanya, kundi isang simpleng seremonya, hindi en grande, ngunit puno ng sinseridad. Naroon ang ilang scholars, ang mga volunteers sa mga probinsya, ang mga dating interns, at higit sa lahat, naroon si Ezekiel. Nakaupo sa gitna, tahimik, ngunit nakangiti. Akala mo meeting lang to? Bungad ng isa sa mga host habang tinatawag siya sa harapan. Lumapit siya sa entablado, hindi pa rin sanay sa atensyon. Sa gitna ng hall ay may maliit na lamesa na may nakapatong na framed certificate at isang kahon. Mariz Reyes, bilang pagkilala sa iyong serbisyo, integridad at malasakit sa kapwa, ang Duarte Foundation ay buong pusong nagpapakumbabang tawagin kang kauna-unahang pusong ginto awardee. Sambit ng host. Napaluha si Mariz. Hindi niya inaasahan ito. Walang nagsabi, walang pahiwatig. Nang binuksan niya ang kahon, isang maliit na gintong pendant na hugis sapatos ang laman. May naka-engrave na salitang, "Pinagdaan ng putik, naging ginto ang paglakad." Pagkatapos ng awarding, lumapit si Ezekiel sa kanya habang hawak ang isang pasa ng tsaa. "Ngayon, pwede ka nang magbakasyon. Sa dami ng proyekto mong hawak, baka pati mga bagyo na papagod sa iyo." Wala pong bagyo sa mga taong tinuruan ng kahirapan kung paano tumayo. Biro ni Mariz. Pero may lalim ang pagkakabigkas. "May iniisip akong ipagawa sa iyo. Pero baka gusto mo munang magpahinga." "Anong ipapagawa niyo po?" tanong niya, habang tahimik na nakatitig sa pendant na bagong kalabit sa kanyang dibdib. "May bagong project na ilulunsad sa Mindoro. Isang livelihood at education village. Ikaw ang gusto kong mamuno. Pero hindi kita pipilitin. Gusto ko po, pero gusto ko rin pong makasama ka." Ang salitang binitiwan niya ay biglaang lumabas. Walang kalkulasyon, walang rehearsal. Natahimik si Ezekiel. Saglit siyang tumingin sa labas ng bintana ng hall, kung saan tanaw ang papalubog na araw. "Matagal ko nang gustong sabihin to, Mariz. Pero palagi kitang inuunang alagaan bilang leader, hindi bilang babae. Dahil mas mahalaga sa akin ang dignidad mo kaysa sa sariling nararamdaman ko." "Pero hindi niyo kailangang pumili," sagot ni Mariz, marahan ng tinig. "Kaya kung pahalagahan ang sarili ko, kahit pinili rin kitang igalang." Dito unang beses na nagbago ang mata ni Ezekiel. Mula sa pagiging mapagmatagag, naging malambing. "Kung papayag ka, gusto ko sanang sabayan ka. Hindi bilang tagapayo, kundi bilang partner. Sa proyekto, sa buhay." Hindi sumagot si Mariz. Bagkus, dahan-dahan niyang hinubad ang isang sapatos niya. Ang bago, hindi na ang luma. Pinatong niya ito sa gilid ng stage at nagsalita. "Kung handa ka rin bumaba sa entablado para tumapak sa lupa, sabayan mo ako. Kasi hindi ako umaakyat para tignan mula sa taas ang lahat, kundi para igalan ang lupa kung saan ako galing." Tumawa si Ezekiel, sabay hinubad din ang kanyang sapatos at lumakad palapit sa kanya. Hindi na kailangan ng yakap, hindi na kailangan ng halik. Sapat na ang 2 pares ng paa na parehong humawak sa realidad. Walang kaplastikan, walang dramatikong tagpo, kundi tahimik na pag-unawang buo. Sa pagtatapos ng araw na iyon,
Maraming naroon ang nagtaka kung bakit tila ordinaryo lang ang naging pagtatapos ng seremonya. Walang fireworks, walang music. Ngunit sa mga mata ng mga nakasaksi, nandoon ang tunay na ginto. Sa pagitan ng mga salitang hindi sinabi, sa mga paan ng dalawang taong minsan ang pinagtawanan, ngunit pinili pa ring magsayaw, hindi sa entablado, kundi sa lupa. At si Mariz, sa bawat gabing matutulog siya sa maliit na kwarto niya, ay tinitingnan pa rin ang sapatos na nasa ilalim ng kanyang kama. Ngayon ay katabi na ng isa pang pares, regalo mula sa taong hindi kailanman tinanong kung kaya niyang mahalin, pero piniling hintayin kung kayan siya handa. Hinugna ang panahon, at kung saan man sila dalhin ng kanilang mga hakbang, siguradong kasama nila ang mga bakas ng kahapon. Hindi upang takasan, kundi upang alalahaning doon silang nagsimulang matutong tumindig. Sa isang maliit na barangay sa kabundukan ng Occidental Mindoro, bagong sibol pa lang ang araw at ang mga bata ay nagsisipaglaro sa paligid ng isang malinis at bagong tayong learning center na may nakasulat sa labas, Tahanan ng Pag-asa, Duarte Foundation Village. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas simula ng itayo ito, ngunit dama na agad sa paligid ang pagbabago. May silid aklatan, may audio-visual room, may silid computer, at isang outdoor amphitheater kung saan tuwing hapon ay nagtuturo ang mga dating scholars ng mga libreng workshop para sa mga nanay at kabataan. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik ngunit abala si Mariz. Suot niya ang beige linen pants at white polo na may maliit na logo ng foundation, kasama ang isang clipboard sa kamay. Namumula ang pisngi niya sa init ng araw, ngunit hindi niya ito alintana. Tinutulungan niya ang isang batang may pilay sa paa na ayusin ang upuan nito habang inaabot ang activity sheet na may guhit ng mga pangarap. Gusto ko pong maging guro, gaya ni Ate Mariz. Sa ilalim ng puno ng mangga na nagsisilbing silungan ng mga volunteers, naroon din si Ezekiel. Nakaupo sa bangkong kahoy, hawak ang isang thermos ng kape. Hindi na siya ang Ezekiel na nakabihis ng three-piece suit, ni ang lalaking lumalakad na sinusundan ng kamera sa mga board meeting. Siya ngayon ay isang lalaki na mas pinipiling marumi ang paa sa putik kaysa malinis, pero nakatayo sa layo. Nasa tabi niya ang ilang local leaders na masiglang nagtatalakay ng mga susunod na phase ng proyekto. Hindi ako makapaniwalang dati lugar ito ng mga naiiwang proyekto. Bulong ng isang guro mula sa paaralan. Kung hindi pa dinala dito ni Ma'am Mariz ang programa nila, baka hanggang ngayon, kandila pa rin ang gamit ng mga bata sa pagbabasa. Dagdag pa ng isa. Sa likod ng mga usapan, napatingin si Ezekiel kay Mariz na abala pa rin sa pagsasaayos ng lesson plan para sa susunod na buwan. Nang mapansin siya ng dalaga, bahagya lang itong tumango. May lapat ng ngiti. Hindi matamis, hindi malandi, kundi yung ngiting puno ng tahimik na pagtitiwala. Pagsapit ng hapon, nang magsimula ng magsiwian ng mga bata, dumiretso si Mariz sa maliit na opisina ng learning center. Sa loob nito, may isang glass cabinet na may ilang memorabilia, larawang grupo ng mga scholars, framed quotes mula sa mga komunidad, at sa pinakasentro, isang lumang pares ng sapatos. May bahagyang gasgas, halatang ginamit, ngunit pinakinang at nilagyan ng caption sa ilalim. Simula ng lahat ng paglalakad, pinagmamasdan ni Mariz ang sapatos habang pinupunasang ito. Parang kahapon lang nang sinusuot niya ito sa mga party kung saan siya pinagtatawanan, kung saan siya iniiwasan, kung saan siya kinukutya. Pero ngayon, ang parehong pares ng sapatos na yon ay naging simbolo, hindi lang ng kanyang tagumpay, kundi ng lahat ng kababaihang dati ring tahimik sa sulok ng silid. At ngayoy nakatayo sa harap ng klase, may hawak na chalk at may tinig na naririnig. Bakit mo pa rin dala-dala yang sapatos na yan? Tanong ni Ezekiel mula sa pinto. Hawak ang 2 tasa ng kape. Dahil kahit ilang bagong sapatos na ang dumating sa buhay ko, ito pa rin ang nagturo sa akin kung paano ko pinili ang unang hakbang. Sagot ni Mariz, tinanggap ang kape. Umupo si Ezekiel sa tabi niya.
may balita ako. Yung dating HR head ng Manila branch ng foundation, nag-retire na. Kailangan daw ng bagong taong maghahawak ng National Program Coordination. Hindi agad nagsalita si Mariz. Tahimik siyang uminom ng kape habang nakapipig sa labas ng bintana, kung saan nakatayo ang ilan sa mga batang babae na ngayon ay tumutulong na magturo sa mas bata sa kanila. Handa ka na bang bumalik sa siyudad? Tanong ni Ezekiel. Hindi ko alam, sagot ni Mariz. Mahal ko na ang tahimik na buhay dito. Dito bawat pagtulong ko ay may mufa, may pangalan. Pero kung sa siyudad ako mas makakatulong, sa mas marami, hindi ko iyon iiwasan. Hindi mo kailangang pumili, sabi ni Ezekiel habang pinatong ang kamay sa kanyang braso. Kung ako ang tatanumin mo, kahit saan tayo dalhin, basta magkasama tayo sa paglakad, panatag ako. Hindi mo na kailangang itanong yan, sagot ni Mariz. Dahil hindi mo lang ako kasama sa paglalakad, ikaw na rin ang sapatos ko minsan. Yung dumaan sa putik, pero hindi ako iniwan sa hirap ng daan. Nagkatitigan sila. Walang engranding musika, walang dramatic pause. Pero sa liwanag ng hapon, may kasunduang hindi kailangang isulat sa papel, na ang relasyong pinanday ng galang ay mas matibay kaysa sa relasyong batay lang sa damdamin. Pagsapit ng gabi, isang simpleng salusalo ang inihanda ng mga residente ng komunidad. May pansit, pritong isda at binignit. Walang mamahaling wine, pero may tawanan, may pagkakaibigan at may tahimik na kasiyahan sa puso ng bawat naroon. Habang nakaupo sa gilid ng bonfire si Mariz, isang batang babae ang lumapit sa kanya. May hawak na ginupit na papel na may guhit ng isang pares ng sapatos. Ate Mariz, ito po yung sapatos na gusto kong suotin paglaki ko. Pero hindi po bago ito. Gaya ng sayo, yung may kwento. Tinanggap ni Mariz ang guhit sabay yakap sa bata. Hindi mo kailangan ng mamahaling sapatos para makarating sa malayo. Ang kailangan mo lang ay lakas ng loob para simulan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin na parang kilala na niyang isa-isa, tinanggap ni Mariz na hindi lahat ng kwento ay kailangang magtapos sa altar o sa pangakong may kasunod. Minsan, sapat na ang 2 pares ng sapatos sa tabi ng pinto. Isa para sa kanya at isa para sa taong sabay niyang lalakad sa buhay. Hindi na mura ang sapatos niya. Hindi na ito kasing gasgas ng dati. Pero sa bawat sulok ng talampakan nito, naroroon ang bakas ng isang babae na minsang pinagdawanan, pero ngayon ay kinikilala, minamahal at higit sa lahat, pinipiling igalang. Sa sarili, sa iba, sa mundo.